Mapagpalang araw, aking mga mag-aaral. Bago ko simulan ang topic ko ngayong araw na ito, ako muna ay magpapakilala. Ako nga pala si Teacher Eliza, ang magiging guro nyo ngayong araw na ito. Ang topic ko natin ngayong araw na ito ay patungkol sa ponemang suprasegmental. Ano nga bang ponemang suprasegmental? Ang ponemang suprasegmental, ito ay makahulugang tunog na karaniwang hindi tinutumbasan ng mga titik o letra sa pagsulat. Ngayon, ating alamin ang bawat uri ng ponemang suprasegmental. Arat na! May 4 na uri ang ponemang suprasegmental. Ito ay ang tono, haba, diin, at antala. Ngayon naman, ating alamin ang bawat kahulugan at halimbawa nito. Ang unang uri ng ponemang suprasegmental ay ang tono. Ano nga ba ang tono? Ang tono ay ang pagbaba at pagtaas ng pagbigkas. Ngayon, ating alamin ang halimbawa ng tono. Arat na! At narito ang halimbawa ng tono. Maligaya siya, ito ay nangangahulugan ng nagpapahayag. Maligaya siya, ito din ay nangangahulugan ng nagtatanong. Maligaya siya, ito ay nangangahulugan ng nagbubunyi. Dito nakikita natin ang pagkaibahan ng pagtaas at pagbaba ng ating pagbigkas. Nakalagay din ang tuldok, tandang pananong at tandang panamdam, kaya't nalalaman natin ang paraan ng pagbigkas. Ang pangalawang uri naman ng ponemang suprasegmental ay ang haba. Ano nga ba ang haba? Ang haba tumutukoy sa haba ng bigkas na inurukol ng nagsasalita sa pantig ng pantig na salita. Ngayon naman, ating alamin ang halimbawa ng haba. Arat na! At narito din ang halimbawa ng haba. Sawa, umay, sawa, isang uri ng hayop. Maglalako, magbibenta. Maglalako, tagabenta. Nakikita natin na bawat salita ay magkakaparehas, ngunit magkakaiba ito ng kahulugan. At ang pangatlong uri naman ng ponemang suprasegmental ay ang diin. Ano nga ba ang diin? Ang diin tumutukoy sa lakas ng bigkas sa pantig ng salita. Ngayon naman, ating alamin ang halimbawa ng diin. Arat na! At narito din ang halimbawa ng diin. Paso, nangangahulugan ito na mainit ang iyong hinawakan kaya napaso ka. Paso, ito ay paso na pinaglalagyan ng mga halaman. Buhay, buhay mayaman o buhay mahirap. Buhay, buhay ang naaksidente kaninang umaga. Napapansin niyo dito na magkaparehas ang salita, ngunit magkaiba ang lakas at bigat o bahagyang pagtaas ng tinig sa pagbigkas, at ang kahulugan nito ay nagbabago. At ang huling uri naman ng ponemang suprasegmental ay ang antala. Ano nga ba ang antala? Ang antala ay saglit sa pagtigil sa ating pagsasalita upang maging mas malinaw ang ating mensahe. Ngayon naman, ating alamin ang halimbawa ng antala. Arat na! At narito din ang halimbawa ng antala. Hindi siya si Peter. Ang tao ay hindi si Peter. Hindi siya si Peter. Tinatama o pinagdidiinan ng tagapagsalita na si Peter ang taong tinutukoy. Hindi siya si Peter. Si Peter ang tinutukoy, ngunit hindi ang isang tao. Makikita natin dito na magkaparehas sila ng pangungusap, ngunit magkaiba ang pagtigil o pag-pause kapag ito ay binabasa. Dahil nga ba? Dahil sa kuwit na ating ginagamit, maaari din tayong gumamit ng tuldok sa pag-pause o pagtigil kapag tayo'y nagbabasa ng pangungusap o mga story. Kaya ito ay nakakatulong kapag nagbabasa tayo dahil pangit din naman basahin ang isang story kung tuloy-tuloy ang pagbabasa natin. Kaya kailangan nating pagdiinan ng pansin na magtigil tayo sa pagbabasa kapag may tuldok ito or kuwit. Aking mga mag-aaral, naway may natutunan kayo ngayong araw na ito. At naway, pahalagaan natin ang suprasegmental dahil nakakatulong ito sa epektibong pakikipagkomunikasyon. Napakahalaga ito na i-apply sa ating sarili upang malaman natin ang bawat kahulugan ng mga salita at bawat salita na nais nating iparating sa ating kausap para naman maging malinaw ang ating mensahe na ating nais iparating. Aking mga mag-aaral, maraming salamat sa pakikinig ngayong araw na ito at naway marami kayong natutunan. Maraming salamat! Ngayon, ako nga pala si Teacher Eliza
ang naging guro nyo ngayong araw na ito at nawa hindi nyo ako malilimutan